mga nang i-scam sa ating mga OFW. Babala! Kung ikaw man ay nanonood ngayon dito sa aking channel, huwag mong scroll down ito o ilipat mga kababayan. Dahil dapat mong malaman ngayon kung ikaw ay nasa ibang bansa ay dapat kang mag-ingat sa ganitong form of scamming. Ano nga ba ito mga kababayan ko? Ito, panoorin natin. Mga kababayan, sabi dito sa isang balita na nanggaling sa isang pagkakatiwalaan na news team, mga kababayan ko. Ang sabi, mga OFW napupurdoy sa online paluwagan. Nako eto kung kayo ay madalas na sumasali sa mga online paluwagan, para sa iyo to, mga kababayan ko. Kung ikaw ay isa sa mga mahihilig sumali ng paluwagan at tila ba sa mindset mo ay tila magpapagaan sa sarili mo. Eto, baka hindi mo nalalaman ang isa sa mga magiging problema kapag sumali ka. Sabi dito, hinimok ni Senator Rapi Tulfo ang mga kakulangan ng ahensya ng gobyerno. Na gobyerno na maglunsad ng kampanya laban sa online scammer. Ayan na, online scammer. Ayan na, mga kababayan ko. Nambibiktima ng mga overseas Filipino worker. Ano nga ba ang problema ngayon sa dami ng mga OFW cases natin na na-scam online? Isa po ito, mga kababayan ko, sa nagiging problema ngayon. Ito po, mga kababayan ko, babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, sa inyong TV screen at mga tablet o cellphones ninyo. Sabi dito, mga kababayan, ito mga kapatid, sa pagdinig sa Senate Committee ng Migrant Workers o Migrant Workers at Finance, mga kababayan ko, ay hiniling ni Senator Rapi Tulfo sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA o Department of Information and Communication and Technology o DICT sa Manila International Airport Authority, National Bureau of Investigation, NBI, na magsagawa ng plano para sugpuin ang mga online scammer ngayon, mga kababayan ko, dahil ang punot dulo po nitong paglalabas ng ating gobyerno ng ganitong mga statement dahil sa pagdami ng mga kababayan nating mga OFW sumasali katulad ng online paluwagan. Mga kababayan, tutuloy ko lang po ang babasahin nito ha. Ito po'y matapos ibunyag ng dating OFW IT expert na si Romel Malapira ang pagkalat ng tinatawag na online paluwagan na hinihikayat ang mga OFW na mamuhunan sa kanila. Mga kababayan ha, sa Facebook umano, ang karaniwang ginagamit ng mga scammer kung saan cash deposit, remittance, or wire transfer ang paraan ng paluwagan. Nako, ayan na. Nako. To, dagdag pa dito mga kababayan, kapag hindi nakabayad ng isang member, lahat ng kasali ay hindi makakasweldo at kahit magbayad din, wala pa rin ibibigay na pera. Kadalasan, mga kababayan ko ha, kadalasan kasi mga kamag-anak, kaibigan, mga nagre-recruit, lahat ni Malapira. Ayan, lahat ni Malapira. Sabi pa dito, para masawata ang online scammer, inimungkahi ni Senator Rapi Tulfo ang mga kakulangan ng ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malawakang information campaign, lalo na sa social media, tungkol sa online scam kung papaano ito maiiwasan, mga kababayan ko. Yan po ang pag-uusapan natin, ha? Yan po ang pag-uusapan natin dito. Ngayon, mga kababayan ko, eto po ang siste, mga kapatid. Titimbrehan ko na po kayo dyan sa mga online paluwagan. Hindi ko po ito po'y dinediscourage ko na wag na po kayong sumali. Malamang sa inyo meron po mga nakasali dito at sasabihin po sa akin, "Naku Koy, malaking tulong ang online paluwagan sa akin. Koy, malaking tulong yan lalong-lalo na sa mga Pilipino dito. Koy, malaking tulong yan." Yan ang sasabihin nyo at nasa isip nyo ngayon. Pero mga kababayan ko, bakit ko po ba sinundan ng isang panawagan ng gobyerno natin para ipaalam sa mga kababayan natin at nangyayaring baluktot na sistema na katulad ng online paluwagan? Pero bago ang lahat, tatanungin ko po kayo, para saan po ba kayo'y nagtrabaho sa ibang bansa? Mga kababayan, para saan po ba kung bakit kayo kumakayod?
at nagkakayod kalabaw at nagdodoble trabaho sa ibang bansa para lang po ba sa isang paluwagan? Mga kababayan, para saan po ba kayo nagtatrabaho kung kayo rin po isasali diyan? Eh, mas higit pa na kaya niyong kumita kaysa sa mga 'yan. Mga kapatid, ganito, let me tell you something. Mga kababayan, meron pong isang kababayan natin na lumapit sa akin dito. Sabi niya humingi ng tulong. The last time, namigay po tayo ng school supplies sa mga kabataan. Hindi ko po ikinontent ito dahil pribado ang buhay ng isang taong ito. Siya po ay isang kasambahay sa Jeddah at nag-message po sa akin. Suddenly, na malapit lang po ang kanyang tahanan sa Quezon City, mga kababayan ko, at ang message niya po ay, baka pwede naman akong humingi ng tulong sa'yo. Wala kasi akong maibibigay na school supplies sa mga anak ko, mga kababayan. Ang ginawa po natin, hindi po sa nagbubuhat ng bangko, mga kababayan ko. Agad po tayong tumugon doon sa kapatid nating OFW. At ang dahilan po ng kanyang hindi makapagpadala ng pambili ng school supplies ng kanyang nag-iisang anak, mga kababayan, dahil po sa online paluwagan. Hindi po siya nakasahod. Tama po yung nakasaad dito sa sinabi sa Kongreso at sa Senado. Hindi po pinasahod, na scam po ang ating kababayan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ito'y magsisilbing aral sa ating mga kababayan. Magsisilbing aral, hindi lang po sa akin, para rin po sa mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mga kababayan ko, ang pagsali po sa online paluwagan na nagkalat ngayon sa Facebook, example, Facebook, i-entertain kayo niyan. Of course, ang tingin po sa inyong mga OFW, pera. Kakausapin po kayo niyan. Kasi importante po kayo sa kanila. Kasi pwede po kayong mag-invest sa kanila. If they say, uy, may online paluwagan kami dito, mag-invest ka naman. Mga kapatid, tatandaan nyo to. Huwag nyo ipagkakatiwala ang pera ninyo sa hindi nyo kilalang tao. Lagi nyo tatandaan yan. Huwag nyo ipagkakatiwala ang inyong mga salaping kinikita diyan sa ibang bansa sa hindi nyo kilalang tao o sa chat nyo lamang nakausap. Mostly sa ating mga kababayang OFW, sumusugal dito sa pag-aakala nila na pag makakikita sila ng malaki, sa pag-aakala nila na magkakaroon sila ng income, mga kababayan ko, na doble at tutubo ang kanilang pera. Ang masakit pa dito, mga kababayan ko, pag sinabi nilang ininvest, sasali ka. Oo, alam natin, ang paluwagan may mga number yan. May mga number po yan kung kailan ka sasahod. Hindi niyo po ba nakukuha yung logic? For example, shoutout muna ako kay Nanay Carmen. For example, mga kababayan ko, si Nanay Carmen kasali sa paluwagan. Si Mami Piar kasali sa paluwagan. Ayan ha, sa paluwagan. Si Cecil ang kasali sa paluwagan. Si Robert Dixon Esperos kasali sa paluwagan. Tas kasali ako sa paluwagan. Lima tayo nakasali. Bubunot tayo. Sino unang sasahod? Mga kababayan ko. 1, 2, 3, 4, 5. For example, nauna si Nanay Carmen na sumahod sa paluwagan. Example lang ha. Example lang, nauna si Nanay Carmen. Ang gagawin niyan, yung mga kababayan natin na maghuhulog, kung ang hulog is 500 per week, maghuhulog ka ng 500. Eh ilan na maghuhulog ng 500 per week? 4. 5. Kasama ka pa rin doon. 5. Sasahod ka ng 2,500. And the next week, si Mami Piar naman ang sasahod. And the next week, mga kababayan ko, si Cecil ang naman ang sasahod. Huling-huli, si Robert Nixon Esperos ang sasahod. Mga kababayan, alam niyo po ba, mga kapatid, na parang niloloko niyo ang inyong sarili? Samantalang kaya mo namang kumita niyan. Maganda lang ang paluwagan, mga kababayan ko, kung kakilala mo at nakakasama mo sa bahay, kapitbahay mo. Pero yung sabihin natin in terms of online, mga kababayan ko,
Be careful. Mag-isip po kayo. Baka hindi nyo po alam na i-scam kayo, mga kababayan ko. Yan ang nagiging problema ngayon ng mga OFW. San man sulok ng mundo, meron nabibiktima. Kaya babala na po ito sa inyo ng ating gobyerno. Huwag pong tangkilikin ang mga online paluwagan sa loob ng social media, sa loob at kung saan man yan. Kung kayo po ay magsasagawa o sasali ng isang online paluwagan, it's not online, ng isang paluwagan na lihitimo, mga kababayan ko, tantyahin nyo yung kapitbahay nyo, yung kapitbahay mo, yung kumare mo, na may kasaling paluwagan. Kumbaga nasa lugar nyo lang. Wag po kayong sasali yung mga online kasi hindi nyo naman po nakikita. Imaginein mo nasa iba't ibang lugar yan, nasa iba't ibang lugar, online, pagkakatiwala nyo sa iisang taong hindi nyo naman kilala. Pag tinakbo yung pera, post kayo sa social media, nag-iiyak, natangay yung 5,000 ko. Natangay yung aking 20,000. Natangay yung aking mga ganito. Hindi ako pinasahod. Tandaan nyo mga kababayan ko, pinagpihirapan nyo po ang perang kinikita nyo sa ibang bansa. Hindi nyo po pinupulot yan. Kaya lagi nyong iisipin, bawat sentimong ilalabas ninyo napakahalaga at importante para sa inyo at sa pamilya nyo. Careful. Ito'y panawagan lang naman ng ating gobyerno at tumugon lang po ko sa panawagan nila upang ipaalam sa inyo ang nangyayaring online scam sa paluwagan.